Good day mga ka-ergan. Okay, dumating tayo sa point na magbibigay na naman tayo ng konting experience naman sa mga Indo-made PCP. Maganda kasi itong panahon or time dahil marami tayong ergan na repair, ergan na tuning or setup or upgrade na mga Indo. Tulad po ng nakikita natin sa video, dalawang Ascara at isang Tactical M3 ang nakalagay. Ang mostly kasi nagiging problem ng mga ito ay yung power. Oo, may mga kaibigan din tayong nag-assemble, bumubuo, nagre-repair at kung ano-ano na nag-PPM din sa atin. Tatanong paano palakasin kasi kahit anong gawin daw sa kanilang airgun ay sadyang nasa 780 lang yung kanyang muzzle velocity, 780 fps. So tulad ng mga nandito and dati ang mga ito, mga Ascara ay hindi sila regulated. So magandang advice sa mga nag-uumpisa or yung gustong bumili or nagpaplano na first time, magandang ay ibili or bilhin ay yung mga regulated na po na mga PCP. Okay, mas consistent po kasi ang kanyang buga or consistent ang kanyang muzzle velocity dahil pare-parehas nga po may nagre-regulate na ng hangin, ng air pressure sa plenum, hindi tulad ng tangke na dire-diretso sa valve. Habang nababawasan ng laman ng tangke na to, siyempre bumababa yung pressure, air pressure o yung PSI, nag-iiba na po yung kanyang consistency ng lakas. Kasi sabi nga natin, consistency is accuracy. Okay, anyhow, maganda yung tips na gagawin natin sa mga newbie. Pag bumili po ng kahit anong PCP airgun ay piliin na po ninyo yung regulated. Okay? Ayun. Una, sabi natin ay power. Namomblema sila sa power. So na marami nag-PPM, nagtatanong, sinasagot naman natin, sinishare natin kung ano ang mga ginawa natin para lumakas. So ngayon nga, gumawa tayo ng video, gagawin natin ito at isi-share natin para pag may nagtanong, isi-share ko na lang yung link ng video na gagawin natin ngayon. Ang unang gagawin natin, okay, ito na, ay maglagay ka po ng increase reg output. Kunwari, kung dati yung reg output nito ay 1.6 lang or 1.8, subukan mo magpalakas po ng reg output dito. So ibang video po kung paano magpalakas or magpalakas ng regulator, pero basically lalagyan mo lang yan ng mas maraming or mas matigas or mas malakas na disc spring yung nasa loob po nito. Okay, from 1.8 maybe or from 1.6, 1.8 to 2,000 or 2,200. So maglalagay ka ng mas malakas na reg output. Okay, 1,800 PSI to 2,200 PSI reg output. So yun po yung una, yun po yung unang gagawin ninyo and subukan nyo. Kung lumakas, well, nice and good. Okay, ito na yung pangalawa. Maglagay ka po ng extra plenum. Kunwari, kung ganito, yung receiver mo, maglagay ka po ng extra plenum. 2 inches, 3 inches. Depende po sa prepare ninyo or yung calculation nyo kung ilan yung volume of CC na nandito sa plenum ninyo versus volume of CC na nandito sa barrel ninyo, yung butas, yung bore po. Kasi dapat
hindi nauubos yung laman ng sisi ng inyong plenum habang nagta-travel yung hangin hanggang sa dulo ng inyong barrel. So nakuha mga ka-ergan, kunwari etong barrel mo ay may sisi na for example lang mga given numbers, for example 10, para makakon natin maigi, maintindihan. Kunwari 10 cc itong barrel mo, and then yung tinignan mo itong plenum mo is 5 or 8 cc, sobrang baba naman na po. Or nakita mo 10 cc lang, halos magkaparehas sa volume ng na measure mo sa barrel, butas ng barrel, ay not enough po. Mas maganda kung mas malaki. Kunwari kung 10 ito naman 20. Okay? So ganun, magpalakas ka or magpalaki ka pala ng or mag-add ng extra plenum. Depende yung receiver. Tulad nito, bakit walang plenum yan? Okay? Ito kasing receiver ng mga Ascara, dito sa loob, malaki yung butas dyan dito. Nakaibahan naman sa ibang receiver ng Indo, like Predator, Ninja, na ang liit ng butas yung nandito. Kulang na kulang yung butas na nandyan, ang liit, kaya kailangan mag extra plenum, magpalagay or magbutas, magpalaki. Okay? So yun yung big picture, yung idea kung paano sa pangalawang usapan natin to, sa pangalawang topic. Okay, una ay mag-increase ng regulator output para sa mga nag-skip ng video. Pangalawa ay mag-add ng extra plenum ng inyong receiver. Okay, tulad nito, okay na to, hindi na ako naglagay ng extra plenum. At depende rin kasi sa grains na gagamitin natin. Kunwari kung 19 grains na lang, Astro Meteor, enough na po para i-propel ng maganda ang ating pellet or projectile. Not unless kung gagamitan niya later on ng slug or mas mabigat na projectile. Okay, ang pangatlo, longer barrel. Tulad ng mga nandito, maliliit lang po yung mga barrel na to o maiikli, hindi sila mahahaba. Kung gusto mong mag-add ng FPS or muzzle velocity, isa pa tong pwede kong maibigay na tip, gumamit ng mas mahabang barrel or longer barrel. Tulad nito, nasa 18 lang yata to or 19, gagamit ka ngayon ng 24 na barrel. Pero please tandaan na ang ating usapan ngayon ay paano palakasin ang mga Indo-made na PCP, or kahit applicable naman ito sa mga ibang PCP. Actually, hindi lang sa mga Indo, kasi nagiging mostly common problem lang or issue sa mga Indo, at hindi naman lahat. Okay, please note po na hindi naman po lahat ay ganito ang kanilang problem. Okay, longer barrel, yun yung pangatlong maibibigay ko as experience. Mas mahabang barrel, mas tumataas yung FPS. Mas maikli, mas mababa yung FPS. Sa barrel naman yan, maraming pwedeng pag-usapan din sa barrel. Hindi lang basta sasabihin nating mas mahaba yung barrel. Pwede na. Pero by experience, kahit anong mas mahaba na barrel, lumalakas naman yung muzzle velocity o yung sinasabi nating FPS. Okay? Sa barrel kasi marami tayong pinag-uusapan dyan. Barrel twist rate, etc. Barrel types of riffling and alike. Kung ano-ano mga pinag-uusapan sa barrel. Pero ito lang muna ang maibibigay natin kasi effective naman. Kung gumamit ako ng mas mahabang barrel, then nadagdagan ng muzzle velocity. If not, kung hindi applicable sa inyo at okay na sa inyo itong mas maikling barrel kasi gusto nga natin compact, pang hunting, then balik tayo sa una, increase your reg output, then add extra plenum. Okay, depende kasi yung setup na naman ng
yung airgun at paano mo na naman i-tune ito. Okay? Yung pang-apat, yung pinaka importante ring isa na delikado ring gawin kung nagdi-DIY ka, kasi maaari mong masira itong mismong receiver at sayang yung pera. Gawan mo ta ng magandang, ito yung pang-apat ito yung pang-apat mga ka-hunter, mga kaibigan. Gawan mo siya ng magandang airflow, good airflow. Okay, may mga specific diameter po ang kailangan. Sinabi kong good airflow, mula dito sa plenum mo na yan hanggang pag-open ng valvula, hanggang tumaas yung hangin hanggang dyan sa yung transfer port or transfer hole, hanggang lalabas dito or papasok yung hangin dito sa barrel, dapat maganda yung airflow niyan. I mean, walang choke, walang disturb at kung ano-ano na makakasira sa pag-travel or pag-exit upon open ng valvula mo yung hangin. Okay? Upon exit hanggang mapalo niya yung puwit ng iyong pellet. Okay? Oops, hindi magandang pellet to. Huwag kayong gagamit ng ganito. Pero ito pang hipling-hipling. So hanggang mapalo niya na yung puwitan ng o base ng iyong pellet, dapat napakaganda po yung airflow. So yan muna ang may share ko mga ka-airgun. 4 na yan. Pero napaka laking tulong na rin ito. Ito kasi yung mga ginagawa ko mga ka-airgun sa mga ating mga airgun repair o gustong magpalakas ng kanilang airgun. And effective naman, 100%. So ulitin natin. Una ay increase your regulated output or reg output. Pangalawa ay add extra plenum. Okay? Kasi nga sabi natin, kung ito yung katumbas ng kapsula ng ating, kung ihahalin tulad sa isang firearm, ito yung katumbas ng katumbas ng kapsula ng firearm. Mas malaki to, ibig sabihin parang mas malaki yung cartridge case or yung kapsula na lalagyan ng gunpowder. So mas malaki yung plenum mo, pwede mong lagyan ng mas maraming air pressure or pulbura. Ibig sabihin, boom, mas lalakas yung putok. Okay? Pangatlo is yung gamitan ng longer barrel. Tama, longer barrel kasi mas tataas kasi yung FPS talaga by experience at mga iba na rin gumagamit or naka-experience. Tama po yung sinasabi natin. Pang-apat ay yung good airflow. Dapat walang sagabal, walang choke, walang kung ano-ano sa kanyang daanan. Okay? At tama lahat ng sukat, yung diameter nito, tamang-tama lahat, walang sagabal sa kanyang canals o kanal. Ang panglima sana, pero hindi ito ina-advise, ginagamitan ng hangin na kakaibang hangin. May special na hangin pero hindi ko nasasabihin kasi parang hindi naman na yata masyadong practical. Bibili ka ng hangin na yung malakas. May hangin na specific air na linalagay dyan para lang mapropel yung pellet na malakas. Okay? Anyhow, wag na yon, hindi ko na natin inilista or hindi na natin idadagdag sa ating tips. Okay? Yun na nga, 4 lang yun mga ka-airgun, pero hope nakatulong ito. At kung may mga hindi man naintindihan, pwede po tayong mag-comment below. Then i-discuss natin isa-isa kung talagang hindi man natin alam or gusto nating more specific na topic. Kunwari sa reg output, magpalakas, paano magpalakas, pagbibigay tayo ng video rin dyan kung paano palakisin, paano mag-adjust ng disc, Taiwan, China, German disc. Okay, pwede rin natin gawin yan. At may mga past video rin tayong na mga ganyan. Anyhow, thank you sa panunood and hope nakatulong po.